Hello mga kananay, for today's video, luto serye muna tayo. Tinanghali na nga kami ng gising dyan, kaya naman tinanghali na nga rin kami ng punta sa talipapa. Itong upo nga ang nabili namin at ito nga ang lulutuin ko. Lalagyan ko nga lang yan ng 1/4 na baboy at 2 miswa. Itong upo na nga lang ang hindi ko pa naluluto, kaya naman for today's video, ito nga ang ulam namin. Dito na nga lang ako sa lamesa nagbalat dahil si katatay nga ay naguhugas ng plato. Hindi ko na nga nahugasan kagabi dahil napakasakit nga na balakang ko at maaga nga akong nakatulog. Siguro nga puro sa mga nilabahan ko kahapon na puro mabibigat na kumot. Hindi kasi malalaban ni katatay yon dahil si katatay nga ay may trabaho. Ngayon nga ay may trabaho si katatay kahit undas pero okay nga lang yon, at least hindi nga siya nababakante pagdating sa trabaho. Pinagagayat ko na nga dyan yung upo at sinama ko na nga rin yung buto. Kapag nagluluto kasi kami nito, hindi na nga namin tinatanggalan ng buto. Pero kapag nakikita ko nga sa iba na may nagluluto nito ay tinatanggalan nga nila ng buto. Sa amin naman ay hindi na nga kami nagtatanggal at sayang at kinakain din naman yan. Pagkatapos ko nga magayat ng upo ay nagayat na nga rin ako ng sibuyas. Medyo nahiwa pa nga yung daliri ko dyan. Sobrang talas kasi nitong kutsilyo at kung hindi ka nga magdahan-dahan ay talagang mahihiwa nga yung kamay mo. Pero masarap nga siya ipanggayat mga kananay dahil sobrang talas nga. Nagayat na nga rin ako ng 2 kamatis at maglalagay nga rin ako niyan. Napakasarap nga din haluan ng sardinas itong upo, kaso nga ibang luto nga ang gagawin namin. Bumili nga din pala kami ng 1/4 na baboy at isasahog nga namin yan dito sa may upo. Para may konting laman-laman nga siya at hihiwain ko nga lang yan ng maliliit. Pwede rin naman manok ang isahog, kaso nga itong baboy nga ang pinili namin na ilagay dito. Hindi ko nga alam mga kananay kung anong pangalan nga itong lulutuin kong ulam. Bahala na nga kayo kung ano nga ang pangalan nito. Nakikita ko nga rin yung iba na nagluluto nito pero wala nga lang siyang repolyo. Nagpainit na nga ako ng mantika dyan at nilagyan ko nga yan ng konting atsuwete. Ginisa ko na nga dyan yung bawang at sibuyas at ilalagay ko na nga rin tong kamatis. First time ko nga lang palang magluluto nito mga kananay at nakita ko nga lang tong niluluto ng isang kamami vlogger ko. Pero dahil hindi pa nga kami nakakapagluto at nakakapag-ulam nito, kaya naman ito nga't magluluto nga ako nito. Kapag nauubusan na nga ako ng ideya sa pagluluto, kumukuha nga lang ako ng ideya sa mga kamami vlogger ko. Kahit ako isang content creator, nanonood din naman ako ng mga vlog ng mga kapwa ko content creator. Hindi lang talaga itong page ko ang ginagamit ko kapag ako nanonood ng mga vlog nila dahil yung main account ko ang ginagamit ko. Dahil tayong mga monetize na nga, hindi nga natin mapapanood ng mga ads nila pag page nga ang gamit natin sa panonood ng video nila. Pero wala namang problema mga kananay kung paano nga natin suportahan ng bawat isa, basta nagsusuportahan nga lang tayo. Balik na nga tayo dito sa pagluluto ko. Naglagay nga lang ako dyan ng konting toyo at konting paminta. Medyo gigisa-gisahin ko nga lang to at maglalagay nga lang din ako dyan ng 2 mangkok na tubig. Si katatay naman ay umalis na dyan at hindi na nga niya hinintay tumaluto. Medyo tanghali na kasi at matagal pa nga tumaluluto. Kaya naman nagbaon na nga lang si katatay ng cup noodles at nag-init na nga lang siya ng tubig mainit at binaon na nga rin niya. Nilagay na nga lang niya sa tumbler niya yung tubig mainit para pag nag-break time siya ay kakain na nga lang siya. Sinilip ko nga itong niluluto ko at medyo matigas pa nga yung baboy, kaya naman tatakpan ko nga ulit to at pakukuluan ko uli. Mas masarap kasi lalo kainin pag malambot nga lang yung karne niya. Maya-maya nga lang din ay binuksan ko nga ulit ito at medyo malambot na nga yung karne niya, kaya naman ilalagay ko na nga rin dyan yung upo. Medyo marami nga dyan yung upo, dapat pala kalahati lang pala yung ginayat ko. Lalagyan ko na nga rin pala siya dyan ng timpla. Maglalagay nga lang ako ng konting magic sarap at konting patis. Maglalagay din pala ako dyan ng isang buong pork cubes para may lasa. Hindi ko na nga siya masyadong tinimplahan ng patis dahil kapag lumalamig nga ito ay umaala. Tinuno ko na nga yung isang pork cubes, pagkatapos nga ititikman ko nga muna kung tama na ba ang lasa. At dahil okay na nga rin yung lasa niya para sa akin, kaya naman ilalagay ko na nga rin tong miswa. Medyo nakukulangan pa nga sana ako sa sabaw niyan pero hindi ko na nga siya dinagdagan. Medyo papalambot-lambutin ko nga itong miswa, pagkatapos ay papatayin ko na nga rin yung kalan. Napakasarap nga sana to mga kananay kung marami nga paminta, kaso nga hindi ko nga siya madamihan ng paminta dahil baka hindi nga makakain yung mga bata. Masarap kasi to pag maanghang-anghang tapos mainit pa tapos hihigop tayo ng sabaw, ang sarap. At dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal dyan, kaya naman ito nga't nagsandok na nga ako sa isang mangkok. Si katatay naman ay sa tanghali pa nga siya makakakain nito, kaya naman iinitin ko na nga lang to ulit. Sinandukan ko na nga rin ng kanin itong 2 junakes ko at nilagyan ko na nga rin sila ng ulam. Si Anika naman ay hindi nga siya mahilig sa kanin na may sabaw, kaya naman inuuto-uto ko nga lang muna siya para lang malagyan ng sabaw yung kanin niya. Kaya kain tayo mga kananay. Thank you Lord sa blessing. Kaya hanggang dito na lang muna nga mga kananay ang video ko at abangan nyo na nga lang ang mga susunod kong a-upload. Salamat sa panonood.